Ito yung balita ngayon mga kababayan. Sabi dito, Philippine economic growth fell short of 2024 target market expectations. O ano niya dyan, Mr. Maravillas, ang maganda, di ba pahiya na naman kayo? Kaya nga pag-usapan po natin ito. Kasi nang mabasa natin yung balita ngayon, kinuyog agad ng mga bashers. Ang daming mga reactions po kaagad dahil sa balitang ito na lumabas sa Philippine Daily Inquirer. Sabi ng mga critics po, yung mga DDS man lang po, kasi yung mga dilawan, kayo ni team na ngayon ng ating Pangulo. Ang matinding critics mga kababayan, yung mga DDS, kasi ang intensyon nila, i-take over ang gobyerno, iluklok si Sara. Siraan ng ating Pangulong Bongbong, kaya every opportunity, mga kababayan na pwede nilang siraan yung ating Pangulo, talagang ginagawa nila. Gatong dito, gatong doon. Di ano niya, Mr. Maravillas, talaga naman na hindi nakuha yung target sa economic growth ng ating bansa. Yung reaction ng mga critics, kasi anya, ano yung asahan natin? Bangag yung Pangulo. Laging ganun po kasi hindi ninyo maintindihan ang behavior ng economy. Wala man kasi kayong background. You have to understand the behavior of the economy ng ating bansa at ng buong mundo. Ang tinatawag na ups and downs, mga kababayan, sa economy is just part of a business cycle. That is normal. Kahit sa ang bansa, kahit na yung ninyo, yung hinahangaan ninyong bansa ng mga DDS, yung China, talo pa nga natin yung China sa economic growth ngayon. Philippines gross domestic product GDP gross in the third quarter of the year is ahead of Indonesia 5.0%, China 4.6%, and Singapore 4.1%. For the first 3 quarters of 2024, the country's gross also exceeded that of Indonesia 5.0%, China 4.9%, and Singapore 3.3%. 5.2 tayo po. 5.2%. Philippine economy continues to expand by 5.2% in the third quarter of 2024. O sino ngayon ang mas bangag? Kung ang pagbabasihan natin yung pag-expand ng economy. Kasi ang akusasyon ninyo sa ating Pangulo, nag-slow down yung economy natin kasi yung presidente bangag. Mas bangag yung China. Di ba? And you have to understand, mga kababayan, itong mga critics ng ating Pangulo, ang ups and down po ng economy is a natural business cycle. That is normal. Parang rhythm po. Ang rhythm, di ba? Gumaganon ang rhythm. Tumataas, bumababa. Life is a rhythm. That is normal. Ang negosyo, ganon din. Tulad ng ating buhay, it is a rhythm. May business cycle na tinatawag. Yan napakalinaw. The ups and downs of economic growth are referred to as the business cycle, which describes the recurring periods of expansion or growth, in contraction or decline that an economy experiences over time, with key phases including peak, trough, recovery, and contraction. Essentially, the economy goes through periods of booming growth followed by periods of slowdown or recession. Ganun po ang normal behavior ng negosyo. In simple term, parang yung kung may tindahan ka po, halimbawa sa mall, SM Mega Mall, may tindahan ka dyan sa SM. Ang benta po ng tindahan, hindi pari-parihas ang araw. May panahon na mabenta, may panahon na madalag yung benta. Hindi man po araw-araw. Laging maraming bumibili. Ganon din po sa economy. Kaya nga po, ang ginagawa ng mga officials natin, gumagawa sila ng mga activities that could attract investors to come
para po yung investment climate po, yung economic activity, laging aktibo. Pero just the same, hindi po pari-pariho ang economic activity because mayroon pong tinatawag na business cycle. In that business cycle, that is normal, yung ups and downs. Naintindihan na ninyo mga moron. Palibasa, ito pong mga writer sa periodiko, most of them mga empleyado man lang. Wala man pong pagkaintindi sa negosyo. Ang may pagkaintindi niyan, yung may-ari ng Inquirer. Kasi yung Inquirer po is a business. Yung may-ari niyan or yung investor sa Inquirer, sila nakakaintindi. Pero yung writer, hindi man po nakaintindihan. Kaya most of the time, ang kwento nila, kung ano lang yung data. And most of the time, kaming mga journalist kasi, ang itinuro sa amin ay mas no. Bad news is good news. Kasi yung mga tao po mas attracted sa mga negativities. Kaya karamihan sa mga tao po sa mundo, mahirap ang buhay kasi mas attracted sa mga negativities, negative stories kaysa sa positive. Yan ang mindset kasi sa karamihan sa atin po mga kababayan. Kaya kung gusto mong umasenso sa buhay, dapat ang turo sa amin po, mabutit na tutunan ko. You have to learn to see good things in every situation. Dapat marunong kang mag-spot ng mga magagandang bagay or opportunities in every situation, even in crisis situation. Tingnan ninyo yung mga yumaman. Ang krisis po, ginawa nilang opportunity para kumita. Yung mga negosyante, pag may bagyo, may baha, hindi man po sila mga kababayan natataranta because of that crisis situation na tinamaan ng bagyo at baha. Ang nakikita nila opportunity. Bakit? Sila yung magko-construct ng mga nasirang infrastructure. Sila yung magsusupply. Kikita sila ng bilyon-bilyon. Ganon dapat ang training natin. Yung mga walang training to see good things in every situation, even in crisis situation. Pag baha, pag bagyo po, sabi dito sa amin, siging agrangay. Sasabihin, "Hay, buhay." Kasi wala silang nakikita. Hindi trained yung kanilang isip to see good things in every situation or opportunities. Ganon itong mga critics, mga kababayan. Nang makita nila, mabasa nila yung balita sa Inquirer, kasi anya, bangag. Ang totoo niyan, kasi moron kayo. May na yung pag-intindi. Napakalinaw po. Ang economy po, tumataas, bumababa. That is part of the business cycle. Tulad ng ating buhay, life is a rhythm. Sabi nga, life is a rhythm means that the flow of our lives can be seen as a repeating pattern of events, highs and lows. Just like the beats in a piece of music with the natural cycles of activity, rest, growth, and change occurring in somewhat predictable sequence. Naintindihan na ninyo mga moron, ganon din po ang economy. May business cycle, may ups and downs, and that is normal. Pag ang economy, walang ups and downs, magtaka na kayo. Kasi hindi na yan normal. Yung laging pataas lang ng pataas, walang pababa. Hindi man po pwedeng ganon. Pag may pataas po, may pababa. Naintindihan na ninyo, mga moron. Basagan niya agad Mr. Maravillas yung paninira ng mga DDS. Ginagamit na naman po ito para siraan yung ating Pangulong Bongbong. Sabihin na weak leader niya. Palibasa bangag. Kayo yung bangag kasi hindi kayo makaintindi. Yan ba? So, the Philippine economy, sabi dito, grew at an average of 5.6% in 2024 na mas mabilis sa 5.5% growth recorded noong 2023. Very good. Pero sabi rito, the pace of expansion fell short of the Marcos administration's growth target
of 6 to 6.5% for last year. Kaya yun po ang binibira nila. Kasi anya, hindi naabot. Normal yun po. Ang mga economist po, laging may target. Tulad natin, sa pagpaplano, may target tayo. Hindi man lahat ng pagkakataon, yung target mo, nakukuha mo o na-achieve mo yung target. Halimbawa, kahit sa eskwelahan, ang target mo mag-top sa sa examination, 100%. Pero during the actual examination, nakuha mong score 90% ka lang, okay na yun. Alangan man dahil 90% lang yung nakuha mo, magwala ka na. Pasalamat ka, naka 90%. Hindi mo man na perfect, mataas pa rin. In like manner, dito sa situation ng ating economy, normal sa ating mga economists, ating gobyerno na may target siya. Kung mag-fail short doon sa target, hindi nangangailangan na masama na yung policy. Importante, nag-grow pa rin yung economy. And yung growth ng ating economy, kung titingnan mo, mas maganda pa kaysa sa ating mga Asian neighbors. Mas maganda pa. Talo pa nga natin yung China. 4.6 lang yung China. Philippine gross domestic product gross in the third quarter of the year is ahead of Indonesia 5.0, China 4.6%, and Singapore 4.1%. O ano kayo ngayon? So mas magaling pa yung pag-grow ng ating economy kaysa sa mga neighbors natin, including yung China. So mas magaling pa yung ating presidente sa presidente ng China. Naintindihan na ninyo? And in fact, sabi rito, in 2025, the Philippine economy is estimated to be at 29.66 trillion pesos or $507.6 billion, making it the world's 31st largest nominal GDP and 11th largest in Asia, according to the International Monetary Fund. Ano kayo ngayon, mga DDS na mga moron? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos po, walang pagod sa pagtatrabaho. Nakita natin kahapon, nandun naman sa Job Street, ang pinopromote niya, yung pagkakaroon ng maraming opportunities na magkatrabaho. Yung ating mga kababayan, yan po yung ating Pangulo, Job Street Career Con 2025 SMMX Convention Center, Pasay City, January 29, 2025. Pakinggan natin yung ating napakagaling na presidente. Natalo po yung China sa economic growth. Mas magaling sa Chinese president. Talo yung China sa economic growth. Yung pinagmamalaki ninyo mga DDS na bansa, talo na ng Pilipinas sa pag-grow ng economy. Ayan pakinggan natin yung ating Pangulo. Maraming salamat, Secretary Benny Laguesma, ang ating DOLE, na kalihim ng DOLE, at sila ang nangunguna sa pag-organisa nitong job fair. Please, take your seat. At magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po dito sa aming ginawa na job fair. At sana naman, ito po ay pinagsama-sama na po natin lahat ng pangangailangan ng isang nag-a-apply para sa trabaho, hindi lamang dito sa Pilipinas, pero kundi pati sa abroad. At hindi lamang nag-a-apply ngayon ang ating mga prospective na employee at pupunta sa isang korporasyon at nagsasabi mag-a-apply kami, tapos bahala na, tapos na. Babalitaan ko na lang kayo kung kung kukunin kayo o hindi. Hindi na po ganon. Mas mabigat at mas malakas ang suporta ngayon ng pamahalaan para naman kayo ay mas may kakayanan upang makakuha ng magagandang trabaho. Mababa na po na ngayon, binababa po natin ang unemployment rate. Pakaunti na lang ng pakaunti ang hindi empleyadong Pilipino. Ngunit,
hindi pa kami tapos doon. Ay kailangan kung ano man ang hawak nilang trabaho, dapat yung tinatawag na quality job na may potential na ma-promote, na maging mas maganda, o kung sakali man ay magtatayo ng sariling negosyo na tinutulungan naman natin at tutulungan po natin upang makapag-expand, upang kuminsan yung iba na magsisimula. Napakahalaga po ng ang pagkooperasyon ng mga dito sa private sector, mga negosyo, mga negosyante po, mga korporasyon. Andito po si Ma'am Tessie Coson, siya ay mula sa simula, lagi siyang nandyan. At binuksan niya sa SM ng mga mall, nagbukas sila ng mga job fair na ganito at naging napaka-successful. Kaya't naman, pinagsama-sama natin lahat ng mga iba't ibang sektor upang matiyak na handa ang ating mga prospective employees na makapagtrabaho. Halimbawa, yung ating ginagawa ngayon, dati, kagaya ng aking nasabi, mag-a-apply, bahala na kung titignan natin kung makuha o hindi. Ngayon, kasi nagbabago po ang labor market, hindi na kagaya ng dati. At iba na ang pangangailangan ng mga negosyo, ng mga korporasyon. Ibang klase ng mga workers ang kanilang hinahanap. Kaya't naging mahalaga yung tinatawag po na reskilling na binibigyan po natin ng bagong kakayahan o upskilling, pinapagaling pa natin doon sa kanilang ginagawa na. Kaya ngayon kapag sinabi ng ina-applyan ninyo, sasabihin, kailangan marunong kayo sa ganito, kailangan marunong kayo sa ganyan. Kung mapakita ninyo, na kaya ninyo yung mga skill set na yun, yung mga na nakapag-training kayo doon sa mga gagamitin ng makinarya, doon sa sistema sa opisina, kailangan ma-training. Kaya naman, nandyan po ang TESDA. Sasaluhin po ng TESDA at magbibigay ng libre na training para makapag-qualify yung ating mga aplikante sa kanilang hinahanap na trabaho. Kaya sa ngayon, sa araw na ito, ang pagkasabi sa akin, ang nakapag-register 18,000 sa ngayong araw. Sana naman yung karamihan dyan ay makahanap ng trabaho. Kaya ito po ay parang pilot project din po ito Dahil nakita namin, nung ginagawa namin kasama nga ng SM, napaka-successful. So sabi namin, subukan natin na dalasan. Kaya ito medyo pilot project ito. Kung maganda ang maging resulta, ang plano talaga namin ay gagawa kami ng ganito ng isang ganito bawat buwan para mapuntahan. At hindi lamang dito sa Maynila, kung hindi sa iba't ibang lugar din. At para naman, kahit na hindi na kailangan mapunta dito sa Maynila, sa NCR, at puntahan natin yung mga nais mag-apply sa iba't ibang probinsya sa labas. Kaya po, pagka nakita natin na marami tayong nailagay, naipwesto sa magagandang trabaho, yung aking nabanggit na mga quality jobs, kapag nakita natin, pagpatuloy po namin itong programa ito para lahat naman ng ating mga kababayan ay mabigyan ng pagkakataon upang makahanap ng magandang trabaho para sa kanilang hanap buhay, para sa kanilang pamilya, at kasama na rin dyan para sa Pilipinas. Kaya maraming salamat po sa inyo, sa inyong lahat, sa inyong pagkilahok dito sa aming job fair. At good luck sa inyo na makahanap ng magandang trabaho dito sa job fair namin. Magandang umaga at maraming salamat sa inyo lang. Di ba, mga kababayan? Yan ang mga ginagawa
ng ating Pangulong Bongbong para makatulong sa mga walang trabaho. At sabi ng ating Pangulo, pakonti na lang yung mga kababayan natin na walang trabaho. So yung unemployment and underemployment, pakonti. So that is a good sign ng paganda ng ating economy. Tama po? Ang ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.